Praise the Lord. Amen. Sige pa, palakpakan natin na malakas si Lord. Hallelujah. Alam niyo po, no, we are so blessed na may mga manggagawa po tayo dito, katulad ni Pastor James, no, pinagpala tayo dahil malakas yan magsalita, pero di nyo po alam, halos wala pa silang tulog dahil nabalita ko nga, I think alas umaga na po sila natapos. No? So sabi ko, akong bahala sa lunch nyo. So pinalilista ko kung ilan yung mga nagtrabaho kagabi para at least kahit pa paano makatulong naman ako. No? Hindi man ako nakasama physical, pero binusog ko naman yung kanilang physical. Alright, so let's bow down our heads and let's close our eyes. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong kalakasan, panibagong buhay na iyo pong pinagkaloob sa amin. This is another opportunity for us to hear your word. Kaya naman, Panginoon, sa tanghali pong ito, hinihingi namin muli ang iyong pagsama. Maalala po namin lagi ang iyong katapatan sa aming buhay. Maaring because of the circumstances na nangyayari po ay nakalimutan na namin or hindi na po namin nakikita ang iyong katapatan. But Lord, help us with your word to remember who you are, and you are a faithful God that we are serving. And we thank you, Lord. Itago mo lamang po ko sa ilukiran. Ikaw po ang mapapurihan, ang mapagpala sa lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray, and everybody say amen and amen. Sa malakas. Tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. Good afternoon. And once again, welcome po sa ating JTG Manila Church where Christ is real and disciples are made. Katulad po ng ina-announce na ating Pastor James, we are going to celebrate na po yung ating 12 years. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Grabe po, no? And kung babalikan lang natin kung paano po nagsimula, I was, privileged enough na kahit paano po nakaabot ako dun sa simula ng JTG Manila. At salamat po kay Lord dahil talagang makikita po natin ang katapatan ni Lord sa church na ito. Maging hindi lang po sa church na ito, maging sa buhay po nating bawat isa na tinuturing po natin itong pamilya. So remind ko lamang po, mabilis lang, kasi po nakita ko yung family baptism. So tomorrow na po yan. Sa lahat po ng mga magwa-water baptism po, no, bukas na po yan, alas 6. Yung mga nagpalista po na magpapagawa ng t-shirt, mangyari lamang po magbayad na po tayo kasi si Rex Paul po ang gagawa ng t-shirt, nakabili na po siya ng mga tatak. Yung t-shirt na lamang po ang wala. Kasi sabi ko, huwag ka muna bumili hanggat walang bayad. No pay, no t-shirt. Alright? Tapos yung mga hindi naman po nagpalista, kunyari nagpalista ka lang pero hindi ka bibili ng t-shirt, okay lang po, magdala lang po tayo ng white na t-shirt po para kahit pa paano, uniformity po tayo dun sa kulay. Huwag po kayong mag-alala, no? Hanggat hindi nyo po nakikita si Jesus, no? Hindi namin iaangat yung ulo ninyo. Hindi, joke lang, para talaga makita natin si Lord. Anyway, moving on, let's open up our Bible in Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi po dito, pwede po ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Ang ganda po nung sinabi rito ng sumulat ng Deuteronomy, sabi doon, kilalanin daw natin ang Diyos natin. Ang ating Panginoong Diyos na sabi doon, siya ay Diyos, tapat na Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tapat na Diyos. Siya daw po ay kinikip or totoo sa kanyang mga covenant and mercy for 1,000 generation with those who love Him and keep His commandments. Did you know na kaya po hanggang ngayon may gospel tayong pinag-aaralan because of His promise? Amen. Kaya po hanggang ngayon, meron tayong papuri, pagsamba, pumupunta tayo every Sunday, simply because may pangako si Lord for 1,000 generation sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. And you know what? Mamatay man tayong lahat, magpapatuloy pa rin ang kabutihan at katapatan ni Lord. Amen. Palakpakan naman natin ang katapatan ni Lord. And that's what we are going to talk about this afternoon, the word God is faithful. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. For those of you na friends ko po sa Facebook, this is my lifetime and my life hashtag. Di ba, may mga hashtag tayo na pinopost natin. And for me, every time na may mabubuting bagay na binibigay at ginagawa sa akin si Lord, lagi ko pong pinapaalala na ng sarili ko that hashtag God is faithful. Dumaan man ako sa problema, I will remind myself that hashtag God is faithful. Tama po ba? Kailangan, baka po tayo, sabi ko nga kanina sa prayer natin, sometimes, pagka wala masyadong income, pag wala masyadong pera, we think na hindi na nagiging tapat sa atin si Lord. Amen? Pero sabihin mo ulit sa katabi mo, sikuin mo na malakas, sabihin mo, God is faithful.
And this is one of my favorite preaching ng ating Pastor Glenn. Actually, sa preaching to ng ating Pastor Glenn na muli kong pinag-aralan. Kasi every time na pinipreach ito ni Daddy, I was really blessed at lalo akong pinalalakas ni Lord. Maalala ko lagi ang katapatan ni Lord. Because the reality is, life is not always fair. Tama po ba? Naranasan niyo na po ba yan? I believe lahat naman kayo mag-agree na talagang minsan ang buhay hindi pantay-pantay. No? Minsan kung sino yung mas mayaman, siya lang lagi yung nakikita. Pag pangit ka, halos ayaw kang igamitin. Di ba? Minsan pag may tsura, feeling natin yun ang mas matalino, yun ang mas may pera, yun ang mas karapat dapat. Pero pag pangit ka, parang, doon ka sa likod Di ba? Parang minsan unfair. And sometimes, kahit ang mga tinitinda natin pagkain, kahit hindi masarap, basta maganda yung packaging, napansin nyo ba? Binibili. Naalala ko one time yung aking pinakikinggan about motivation si Jonathan Yabut. Sabi niya, sometimes, ang pagiging successful daw, it's the matter on how you present yourself. Kesa dun sa anong nilalaman ninyo. Pansinin niyo po, pag pumupunta kayo ng grocery, di ba pinipili yung mga delata, yung walang lukot, yung malinis, kahit hindi masarap. Why? Because sometimes it depends on how you present yourself. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Yan. Life is not always fair. Right? And sometimes naman, alam niyo po, yung reward na nakukuha natin is based on the end result. Kung ano yung resulta, doon ka lang binabayaran. Pero yung effort behind doon sa result, hindi man naging maganda yung iyong ginawa, pero the best mo na yun para sa'yo. The best na buong puso. Di ba minsan parang unfair? Bakit yung pang pinromote, yun nga yung parang bulakbol ng bulakbol? Ba't yung pang mas pinagpala, yun nga hindi naman nagbibigay kay Lord? Naranasan niyo po ba yun? Yung parang nagkakaroon tayo ng self-jealousy, no? Sa mga tao mas pinagpapala kesa sa atin. Di ba? Pero kasi nga po, life is not always fair. But I want to remind you that God is always faithful. Palakpakan natin si Lord. Sabi ni Asaph, no, there are times na parang natitisod na si Asaph. Kilala niyo po si Asaph? Di ba? Yung gumawa ng ark? Joke lang, tinitingnan ko lang. Yung iba may, okay. Hindi po si Asaph yon. Si Asaph ay isa po sa mga sumulat ng Book of Psalms na may sinabi siya doon. Sabi niya, pagka ba tinitingnan ko itong mga makasalanan, sila pa yung malalakas, sila pa yung mayayaman, pero ako, sabi niya, akong naglilingkod kay Lord, ako yung mahina, ako yung mahirap. Until, sabi niya, pumasok ako sa templo ni Lord. At nakita ko ang patutunguhan nila ay kamatayan at ako'y patutunguhan ko'y papunta ng langit. So let me remind you again, no matter how life or how hard our life is, if you think life is unfair, but I can tell you, God is always faithful. Hindi man tayo ganun pasaganahin ng Diyos katulad na ginagawa sa mga makasalanan, but I tell you, hindi iba ang pupuntahan natin sa pupuntahan nila. And because of that, God will always remain faithful. Amen? In 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4, as the Bible says, as His divine power has given us to us, all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which we have been given to us exceedingly great. Sabi mo sa katabi mo, exceedingly great and precious promises. Yung may feelings, sabi mo sa katabi mo, may feelings, precious promises. Naks naman. Kasi bakit pangako ito sa atin ni Lord Binigyan niya tayo ng exceedingly great, hindi mo masukat maisip, at napaka-precious na pangako that through this, you may be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So sabi rito, yung mga pangako sa atin ni Lord, ito daw yung tutulong sa atin para hindi ka patuloy na mamuhay na makamundo at makalaman. Alam niyo po, para mas hindi tayo mainggit sa nangyayaring pagpapala sa mga unbeliever, kailangan puno ka ng pagpapala at puno ka ng mga pangako ni Lord sa puso mo. Kasi doon mo mauunawaan, sabi doon, binigyan tayo ng divine power, ng kapangyarihan ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan, godliness. At sabi doon, kung ikaw ay namumuhay, pinangawa kami mga pangako ni Lord, hindi ka na ngayon madadaya ng sanlibutan nito. Sabi doon, that through this, you may be partakers of divine nature, yung galing sa Diyos. At sabi doon, mag-i-escape, hindi ka na ngayon asasang-ayon sa korupsyon ng mundo. Nang sa mundo, basta may pera ka, matangkad, tall, dark, and handsome, ikaw na. Pero sa Diyos, hindi po siya ganon. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang gigiba, may pag-asa pa, kapatid. Because God is faithful. Amen.
And you know what? Konting trivia lamang po, sabi ni Kuya Kim. Hindi si Kuya Kim nagsabi nito. There are over 3,000 promises in the Bible. Ilan ang sa'yo dyan? Tanong mo yung katabi mo, ilan ang sa'yo dyan? Ay, mayroon pala, Pastor. Hindi kasi ko nagbabasa ng Bible ako eh. Sabi mo sa katabi mo, basta ka naman. Kasi sometimes we always look down on ourselves. You always do your self-pity sa sarili mo, pero hindi mo naunawaan may pangako sa iyo si Lord. Amen? Hindi mo naunawaan na may plano sa iyo si Lord kasi nga hindi natin nababasa. Pero sabi nito, they are over 3,000 promises of God in the Bible. Ilan na sa iyo doon? Di ba? Ang tanong na nga lang dito, paramihan tayo ng promise na pwede mong itanggapin para sa iyo. At ang good thing dito, hindi namimili si Lord. Okay, mas mabait ka, so mas marami kang promise. Hindi po eh. Kasi good people don't go to heaven. Forgiven people only go to heaven. Alright? At ganyan din naman, kung ikaw pinatawad ni Lord, pwede mong i-claim kahit yung 3,000 promises ni Lord. Pwede mong tanggapin na, Lord, akin yan. Hihintayin ko yung pangako na yan para sa akin. Amen. Okay? Kaya naman sabi rito ng Bible, in Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man. Ang Diyos po ay hindi tao, kaya hindi siya nagsisinungaling. He is not a human, so He does not change His mind. Hindi daw po siya katulad natin na nagpabago-bago ng isip. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carry it through? Tanong ko po sa inyo, may pangako ba si Lord sa buhay ninyo na nakita niyong hindi kumilos si Lord? I don't think so. Maybe hindi inihintay mo pa. Alright? Pero it doesn't mean na hindi pa nangyayari ngayon ay hindi nakikilos si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kikilos pa rin si Lord. Amen? At sabi Rolo, meron bang pinangako si Lord na hindi niya tinupad? Pastor, pangako ni Lord, pagpapalain ako, hanggang ngayon po, mahirap pa ako. Hintayin mo lang. Ay mamaya, tumatalon ako eh. Pero mamaya pag-usapan natin yun. Walang pangako, kasi dito sinusulat ito na Numbers. That's the last Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The fourth book of the Bible. Baka kasi magkamali ako eh. Mahirap na, sa pulpit ka pa naman. So the fourth book of the Bible, kasi dito nangyari na po yung mga ginawang pangako ni Lord doon sa panahon nila Moses. Amen. Kaya sabi rito, meron bang pangako si Lord na hindi niya tinupad? At kapatid, I guarantee you, kung ano man pangakong pinangaawakan mo, huwag ka mag-alala, ibibigay yan ni Lord. Amen. Kaya nga naman sabi ni Solomon in 1 Kings chapter 8 verse 56, ito yung salita ni Solomon, sabi niya, Blessed be the Lord who has given rest to His people according to all that He promised. There has not failed one word. Grabe to. Wala daw ni isang salita na hindi tinupad ang lahat ng mabubuting pangako ni Lord, which He promised through His servant Moses. Now, question, Pastor, panahon pala nila Moses yan, pwede ko pa bang i-take yan? Of course, you can take these promises of God. Kasi sinulat ng Bible para sa ating lahat. Amen? Maaring hindi ka applicable sa mga sinabi ni Lord na pangako kasi by that time, uso ang sakupan, uso ang gera, uso ang labanan. Pero at the end of the day, yung mga pangako ni Lord sa Biblia, pwede mong panghawakan kasi ang Diyos natin ay buhay. At sabi rito, wala daw ni isang salita ng Diyos na kanyang pangako ang hindi niya tinupad. So again, my question mga kapatid, ilan ang pinangahawakan mong pangako ni Lord? Pinangahawakan mo bang pagpapalain ka ni Lord? Gagawin niya yon. Pinangahawakan mo bang maligtas ang buong pamilya mo? Gagawin niya yon. Pinapanalangin mo bang iayos ni Lord ang relationship mo? Gagawin niya yon. Because not single word. Grabe no? Ang lupit ni Lord. Buti na lang hindi siya tayo. Kasi kung tayo, wala. Lagi nga tayong sablay doon sa sinabi ni Jesus, let your yes be yes, let your no be no. Sa atin, nagiging let my yes be no, and my no be yes. Di ba? Ganun tayong tao. Lagi nga natin sinasabi, narinig natin lagi, 10 pinangako ng tao. Ilan ang hindi totoo? 12 na po, kasi 12 years anniversary na tayo. Hindi, joke lang. Nag-joke lang naman ako. Alright, kasi para masyado kayo seryoso. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10, verse 23, let us hold unswervingly to the hope we possess. For He who promised is faithful. Anong pinanghahawakan mo pangako ni Lord? Anong mga pangako ni Lord ang dineklara mo na? Di ba minsan tinuturuan tayo, sige i-declare mo lahat ng mga gusto mong pangako ni Lord na gawin sa'yo. Panghawakan mo daw yung kapatid. Because God, sabi nito, wants us to lean on His promises. He wants us to stand on them and count on them.
Sa mga panahon na nagdududa ka na sa pangako ni Lord, maalala mo lagi na ang Diyos ay hindi tao na pabago-bago ng isip. Ang Diyos ay tapat na Diyos at gagawin niya kung anong pangako niya sa atin. Doon ka sumandal. Kaysa sumandal ka sa tao, paasahin ka lang yan. Sumandal ka sa tao, i-reject ka lang yan. Minsan, pag meron ka lang, tsaka yung mabait sa'yo. Pag wala ka, parang, sino ka ba? Hindi kita kilala. Kasi wala kang may tutulong eh. Because sometimes people, yung mga unbeliever, and I hope and I declare, wala dito yan sa church. Yung mabait lang ka kasi may kailangan sa'yo. Pero pag di ka kailangan, di ka kilala. Pero ganun pa man, sabi rito, panghawakan daw at sanandalan natin ang mga pangako ni Lord. Pagtayuan mo yung mga pangako sa ni Lord at bilangin mo yun. Upang sa gayon dumating mang ang pagduduya o pandadaya ng kaaway, mananatili kang hawak sa mga pangako ni Lord. Amen? At palakpakan natin ang ating Panginoon. At ilang bagay po ang pag-uusapan natin. We're going to talk about some of God's great and precious promises. Kasi sabi kanina, there are 3,000. So pag inisa-isa po natin yon, baka natapos na po yung anniversary natin, hindi pa tayo tapos. Ang dami po nun eh. So kukuha lang po tayo ng mga ilang pangako ni Lord. Okay? At paano natin marireceive yung pangako ni unang pangako sa atin ni Lord? Alam niyo po ba na ang sabi ni Jesus Christ, that I will build my church. Sino po ulit ang church? Tayo. Diba? Hindi po itong lugar na ito, bagamat napakaganda po ng ating church ngayon kasi nag-upgrade, nagre-renovate. So muli po, maraming salamat po sa lahat na nag-pledge. At sa mga nag-pledge po na hindi pa bayad, bukas na i-start, kapatid. Baka gusto mo nang lumapit kay Sister Donna para magbayad. Hindi yung naiilang tayo pag dumadaan si Sister Donna, baka singilin ako. Pag dumaan siya sa pinto, doon ka sa likod. Hindi, pledge yan para sa church natin. Pinagaganda natin itong lugar natin para din naman sa atin lahat. Amen? So, pangako ni Lord that I will build my church. And in Matthew chapter 16 verse 18, Jesus said, upon this rock, I will build my church. And even the gates of Hades will not overpower it. Sa ibang translation po, even the gates of utang will not prevail against it. Kaninong version yun? Version po ni Bishop Ramos, ni tatay ni Daddy Blen. Alright? Even the gates daw ng kahirapan, it will not overpower you. Why? Because Jesus will build His church and you are the church. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. And if Jesus, ang si Jesus ang nagtayo sa iyo, ang nag-build sa iyo, walang anumang atake na kaway kaya kang pabagsakin. Amen? Kung lubog ka sa utang ngayon, huwag ka mag-alala, darating ang time, and I speak it right now, palalayain ka ni Lord sa utang. Amen? Kung lubog ka sa sakit karamdaman ngayon pa lamang, tanggapin mo yung kagalingan na galing sa Diyos sapagkat even the gates of hell will not prevail against the church. And again, you are the church. Ang gandang pangako ni Lord, tama? Panghawakan mo, pwede mo sabihin niya sa sarili, Lord, ako yung church mo. Please continue to build me. Please continue to guide and protect me. Kasi ikaw nga yung church eh. Amen? You know what? Sabi ang ganda na nakita kong quotation. God closed the lion's mouth for Daniel. He parted the Red Sea for Moses. Tama naman, di ba? Noong time na si Daniel, nasa lion's den, sinakpan ni Lord. Yung dagat, pinati niya. He parted the Red Sea for Moses. He gave Sarah a baby. Kung saan yun po yung asawa ni Abraham. He raised Lazarus from the dead. 3 araw na yata patay si Lazarus. Pero binuhay ni Jesus. Kung yung mga bagay na yan ginawa ni Lord. Kasi nga, we are His church. Are you listening? Amen? Kaya nga tayo ang church na dahil walang anumang gate or pintuan ng kaaway ang kaya tayong pabagsakin. Then, anumang inaharap mo ngayon kapatid, nothing you'll face today is out of His control. You just have to trust the Lord. Because God is faithful. Amen? Ano man pinagdadaan, sabi ko nga, may kinausap ko kanina, paano nyo po napagdaanan yung ganong kabigat na problema? Sabi niya, Pastor, ang hirap. Pero salamat na lamang dahil nagtiwala tayo kay Lord. Salamat na lamang sa biyaya at grasya ni Lord, natuto po akong magpatawad. Kasi kung hindi, sabi niya, parang hindi ko kakayanin. Lalo kung nakikita ko lagi yung kaaway ko. Di ba? Minsan, pag kami hindi ka kasundo, yan na naman magsusong lead. Ayoko dyan. Yan na naman magpipreach, hindi ko paborito yan. Yung iba na lang. Kasi bakit? Hindi ka nagtitiwala kay Lord eh. Pero alam mo kapatid, ano man pinagdadaanan mo ngayon, huwag ka mag-alala. Control ni Lord lahat yan. God is in control. He reigns over all. Walang anumang problema ang hindi mo kaya malampasan because God is faithful. Sinabi niya, I will build my church, even the gates of hell will not prevail against it. Wala nga talaga makakapagpabagsak sa'yo. Ikaw na lang ang pipili kung gusto mong bumagsak ka.
Ikaw na lang ang pipili kung gusto mong manatili kang mahina, kung gusto mong manatili kang bagsak, ikaw na lang pipili niya. Pero si Lord, He's always in control. Amen? Pangalawang pangako po ni Lord, I will strengthen you. I will be with you. Sorry po, tumalon ako. Alam mo bang kasama mo lagi si Lord? Amen? The Bible says in Joshua chapter 1 verse 5, pangako ito ni Lord kay Joshua kasi this time nagpalit na ng baton. No, nagpinasa na ni Moses ang kanyang leadership kay Joshua at si Joshua natatakot din siya, kakayanin ko ba? Pero sabi ni Lord sa kanya, no one will be able to stand up against you all the days of your life. Wow! Grabe pangako. I hope you're understanding anong pinag-usapan natin ngayon. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Piling mo man ikaw ay nag-iisa na lang, pero maalala mo kapatid, kasama mo ang Diyos. Piling mo man na nireject ka na ng tao, maalala mo pa rin kapatid, hindi ka iiwanan at pababayaan ng Diyos. Marami po sa atin, nakaranas tayo ng molestya, minolestya tayo ng mga magulang natin, mga stepdad, stepsister, pero ganun pa man, kapatid, maalala mo lagi that God will always be with you. At nakita ko rin po sa church natin kung paano tayong sinasamahan lagi ni Lord. Every time na tayo may gawain, laging nandun ang kanyang pagsama. Hindi man po tayo karapat-dapat, hindi man po tayo perfectong church, pero ganyan pa man, makikita mo lagi ang pagkilos ni Lord sa ating church. Kasi bakit? Pangako niya yun eh. No one, sabi mo sa katabi mo, no one. Walang, yung pinakakinakakatakutan mo ng tao, no one pa din. Kung sino yung pinakatakot na takot kang tao na naiilang ka, natatakot ka pag nakikita mo siya, hindi pa rin siya makaka-stand up against you. All the days of your life. Kaya nga, sabi ko nga noong Thursday, you have to be relentless. Yung tipong hindi ka nagpapapigil sa gustong gawin sa ni Lord. Bakit? Ang ganda ng pangako niyo, all the days of your life, walang makakatalo sa'yo. Tatalunin mo pa yung nagsasabing greatest boxer of all time siya. Kasi bakit? Kasama mo si Lord eh. Amen? Ang sabi ng Bible in Matthew chapter 28 verse 20, sa mga naglilingkod kay Lord, and surely I will be with you always to the very end of the age. At ang church po natin never tumigil sa pag-make and disciples. Actually, isa po sa values natin yan. Nakita niyo po ba ito? Ang ganda ng ating wall. Sa baba nakalagay, #MakeDisciples. Kasi ito'y pangako ni Lord sa mga magme-make disciples. So sa mga gumagawa or nagde-disciples para kay Lord, huwag kang mag-alala. Sabi ni Jesus Christ, He will be with us until the end of the very age. Huwag mo isipin na, Pastor, hindi ko kaya mag-disciples kasi feeling ko mas magaling siya sa akin. Feeling ko mas may alam siya sa akin. Hindi, kapatid, ikaw ang nilagay ni Lord. Ikaw ang make disciples. May alam man siya sa larangan ng mundo. Mas matalino man siya kung titingnan. Pero pagdating sa Biblia, ikaw pinagkatiwalaan ni Lord. Pagdating sa anointing, sa pangako ni Lord, ikaw ang may pangako. Amen? Because sometimes, diba, nahihilang tayo mag-disciples kasi, Pastor, parang, hindi ko yata kaya. Kasi parang mas magaling po siya, mas mayaman. Hindi, kaya mo kapatid. Dahil ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas. Amen? Ang Diyos nakatingin sa puso. At kung ayos ang puso mo kapatid, ang ganda ng pangako ni Lord. Mautal-utal ka man, sige nga, hindi ka ganun kagaling magsalita, pero huwag ka mag-alala, kasama mo pa rin si Lord. Kahit utal-utal ka magsalita, pero pag may pagsama ka ni Lord, it will change lives. Naalala ko po before, may ka-J group ako, mga tawag dyan, nabutan nila Rex Bolton tsaka ni Rowell, mga talagang maiyaman. Pero sabi ko, hindi ako nagpamukhang, eto lang kami, hindi. English sila, kinausap ko ng English. Kahit baluktot ang English ko, bakit? I have the authority, ako tinawag ni Lord para mag-disciple. Hindi sila alam mo yun, yung pipilitin nila magmalaki sa akin, hindi sila makapagmalaki. Bakit? Hindi man ako ganun kayaman, pero yung hawak ko yung salita ng Diyos eh. Amen? Nandun sila Ruel di ba Ruel? Sila Rex Paul. Hindi kayo pwedeng magmalaki pagkakasama mo si Lord. Yung mga nanliliit sa iyo, yung mga tinitingnan ka ng maliit, ganyan, hindi ka kayang kapatumbayin ng kapatid kasi bakit? Kasama mo si Lord. Just continue to preach the gospel. Just continue to make disciples. Amen? Pangatlong promise ni Lord, I will strengthen you. Nangihina ka ba kapatid? Palalakasin ka ni Lord. Hindi mo man minsan i-admit, dinideny mo lang kasi minsan natatago yan sa behind ng ministry ginagawa mo. Pero deep inside, kung nangihina ka, I want to encourage you, palalakasin ka ni Lord.
Because the Bible says in Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. At alam niyo po ba, hin-highlight ko yung salitang do not fear. May nakita kasi akong, actually na-share ko na to before, may nakita akong parang trivia na yung the word do not fear ay 365 times inulit sa Bible. Ilang araw po tayo meron sa isang taon? Hindi niyo po alam? Hindi, joke lang. 365 is just a reminder to us that every day of your life, paggising mo palang, paalala mo na yung sarili mo, I will not fear no matter what happen. I will not fear because the Lord is with me. He will strengthen me. Amen? Parang di kayo na-excite doon. Pastor, ang dali kasi sabihin is easier said than done. Totoo lang po, minsan, di ba, ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Pero ganun pa man, kapatid, panghawakan mo pa rin yung pangako ni Lord. Tumayo ka pa din doon sa pangako ni Lord na huwag kang matakot sa hamon ng buhay. Yung Vilsa 30 virus, alam niyo yung Vilsa 30, di ba? Yung lalo magkakatapusan na. O kaya, Vilsa pledge virus. Yung singilan na ng pledge. Huwag mo katakutan yon. Bakit? Po-provide ni Lord, bibigyan ka ng provision. I-desire mo lang, i-bless ang lingkod ng Diyos. I-desire mo lang, i-bless ang church. The Lord will give you the provision. Amen? So do not fear. Sabi mo sa katabi mo, do not fear. Lagi natin sinasabi, minsan sa mukha mo pa lang, natatakot ka na. Pagtingin mo sa salamin, huwag ka matakot, kapatid. Next verse, in 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, sabi rito, but the Lord is energetic ako mag-preach kaya, faithful. Parang hindi nyo talaga nararamdaman katapatan ni Lord. Tapat ba talaga si Lord sa buhay mo? Yun naman pala eh. Pero ba pag nagbasa kayo, may kapangyarihan naman. Hindi pa yata talaga kayo kumakain, ano? Huwag ka mag-alala. Lagi natin sinasabi, lilipas din yan. Ako man din, hindi pa kumakain eh. Di ba? Again, but the Lord is and He will strengthen you and protect you from the evil one. Grabe pangako ni Lord, kapatid. Hindi ka lang daw niya palalakasin, poprotektahan ka pa niya. Grabe. Kung yung mga magulang mo in the verge na magdihiwalay, magdi-divorce na, huwag ka mag-alala, poprotektahan ka ni Lord. Kung hanggang ngayon hindi mo pa alam ano kakainin niyo mamaya, huwag ka mag-alala, poprotektahan ka ni Lord, kapatid, from the evil one. Amen? Kaya sabi ron, hindi ka lang niya palalakasin, poprotektahan ka pa niya. At alam na alam niyo to, Philippians chapter 4, verse 13, that you can do all things through Jesus Christ, who will strengthen you. Alam na alam natin yung Bible, alam na alam natin itong mga pangako ni Lord, but sometimes, dala po ng problema, di ba, parang nakakalimutan natin. But my prayer, every time po na dumadanas tayo ng matinding pagsubok sa buhay, maalala mo lagi, kaya mo, kapatid, sapagkat palalakasin ka ni Lord. Tanong ko po sa inyo, kaya ba talaga ni Lord baguhin ang buhay mo? Kaya ba talaga ni Lord yung negosyo mo palaguin? Kaya ba talaga ni Lord makapagtapos ka ng pag-aaral? Kaya ba talaga ni Lord yung asawa mo maging maayos ang relationship ninyo? Kaya naman niya eh. Kasi pangako niya yun that He will strengthen us. Panghawakan mo lang yung kanyang pangako. Amen? Sumunod na pangako ni Lord, I will pour out my spirit. Pupuspusin tayo lagi ni Lord. And in Acts chapter 2 verse 38, and you were included in Christ. In Ephesians chapter 1 verse 13, ang mga pupuspusin ni Lord, yung mga na kay Kristo. Sabi when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe, sino po dito naniniwala kay Kristo, sumigaw ng amen? At nung naniwala ka daw, tinatakang ka na ng seal. You were marked in seal with Him. You were marked in Him with the seal of the promise of the Holy Spirit. What are the promise of the Holy Spirit? Ang dami po. Yung pupuspusin ka ni Lord, may the fruit of the Holy Spirit, di ba? Love, patience. Yung dating hindi ka mapagmahal, ngayon mapagmahal ka na. Tinanggap mo daw yung tatak na yun, yung brand na yun, nang na kay Kristo ka. Kaya it's very important kung gusto mo lagi kang puspus kay Lord, lagi mong tiyakin, Lord, dapat nasa iyo muna ako. Kasi kung wala ka kay Kristo, kapatid, mauupos ka. Right? And sabi doon, Peter replied in Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized. So bukas po, sakto, magkakaroon tayo ng water baptism. And every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Grabe.
Do you want to receive the gift of the Holy Spirit? Yung pwede ka mag-speaking in tongues, di ba? Yung talagang, yung umiiyak ka lagi sa presensya ni Lord, kayang gawin sa ni Lord yan. Magsimula muna in repentance and be baptized. Because that's just the promise of God. Pangako ni Lord, pupuspusin niya po tayo in the last generation. Yung ikaw mismo makakapagsabihin, wow, I feel the Spirit of God. I feel the anointing of God that is in this place. At alam niyo po, kapag ikaw laging puspus ni Lord, hindi ka kayang patumbahin lagi ng kaaway. Hindi ka niya madadaya, hindi ka niya madideceive. Kasi part na gift ng Holy Spirit is discernment. Alam niyo po ba yun? Pag puspus ka ni Lord, nadidiscern mo kung isang tao puspus o hindi. Kung ang isang tao ay nagmamanipulate o hindi, alam mo yun, nadidiscern yun. Sabi ko nga po minsan, maging ating mga pastor po, alam nila kung mahina ka ngayon o hindi, pero hindi ka naman nila i-condemn Hihintayin lang nila ikaw mag-admit. Because I believe, walang revival kung napilitan ka lang mag-umamin. The revival only comes kung ikaw mismo, handa ka talaga, Lord, break me. Lord, anoint me. Lord, use me. Amen? And last but not the least na pangako ni Lord, ito malupit, I will come again. Baka akala mo, kapatid, hindi babalik si Kristo. Kaya hanggang ngayon, you're still playing on church. Let me remind you again, God will come back. Jesus will come back. Babalik siya at hindi niya isasama yung mga palaro-laro o kaya mga lukewarm Christian. Kasi sabi ni Jesus, isusuka niya yung mga maligamgam na Kristiyano. At tatanggapin lang niya, it's yung mga nag-aapoy. Sabi ng Bible, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Grabe ang pangako ni Lord. Babalik siya, umuna na siya pumunta ng langit para daw, ipaganda tayo ng lugar. Grabe, no? Siguro ang kama mo dun, Versace on the floor, I don't know. Maybe higa ka sa gold, I don't know. Pero pinaghahandaan na ni Lord yung pupuntahan mo dun. Kaya it's very important, and tiyakin mo naman na babalikan ka ni Lord. Baka pagbalik dito ni Lord, hanggang ngayon nanonood ka pa ng pornography. Pambihira naman. Baka pagbalik sa ito ni Lord, makita niya tayo, walang pananampalataya. Ang hirap naman. Pero sabi doon, huwag ka daw matroubled. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, kahinaan mo ngayon, kapatid, kaya kang palayain ni Lord. Yung kasalanan pa ulit-ulit mong ginagawa, magtiwala ka lang kay Lord. Do not let your hearts be troubled. Magtiwala tayo sa Diyos, sapagkat sabi ni Jesus Christ, I will come back and take you. Isasama tayo ni Lord, at kung nasan daw si Jesus Christ, mapupunta tayo doon. Grabe, no? Alam niyo po, kina-excitan ko yung pagbalik ni Lord Kasi iniisip ko na, Lord, sana kaya, minsan tinanong ko si Pastor Dad, pag bumalik kaya si Lord, glorified body na tayo, makakapunta kaya tayo sa iba't ibang planeta? Kasi ngayon, hindi mo kaya pumunta pero ako naisip ko na, sige Lord, pagbalik mo, dali mo ako sa Mars, kung saan man, tingnan ko lang kung may kamukha ako doon. Yung marang wildest imagination ko lang. Kasi glorified body ka na pagbabalik ni Kristo, kasama ka maghahari, grabe yun. Naisip ko na yung Andromeda, gusto kong mapuntaan yun ewan ko. Diba? Si Thanos, hahanapin ko dun sa galaxy. Kung totoo man si Thanos, imagine nyo ba, yung wildest imagination, kayang gawin ni Lord sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mahalaga kapatid, siguraduhin mo kasi may pangako si Lord Di ba? He will come back again. Kaya ngayon pa lang, kung pinoproseso ka ni Lord, pinapabuhay ka na may kabanalan, mamuhay talaga tayo may kabanalan. Because at the end of the day, tayo din ang magbebenepisyo. Amen? Because God is faithful. Now, question. Pastor, gaganda na pangako ni Lord. Paano ko naman mararanasan yan? Maybe yung some of you, naranasan niyo na ibang pangako ni Lord. But how do we receive God's promises? Paano nga ba natin marireceive mga pangako ni Lord? Gusto niyo pong malaman? Salamat sa tatlo. Tatlo tayo. Yung tatlong amen, dito kayo. Usap tayong tatlo dito. Kailan pala may gusto. Yung iba po, uwi na. Hindi, joke lang. Number one, na dapat po natin maunawa paano natin marireceive ang pangako ni Lord, we need to prayerfully study our Bibles. Paano mo pangawakan yung pangako ni Lord? Hindi mo mabuksan yung Bible app mo. Hindi mo mabuksan yung Biblia mo. Di ba? Ang ganda pa naman ng pangako ni Lord. Sabi ng Bible, the promises of God are yes and amen. Wow! So yung mga pangako ni Lord,
Ang kapalit niyan, yes and amen. So kung pinangawa ka mong mababago ang buhay mo, yes and amen. Kung pinangawa ka mong makakapagtapos ka ng pag-aaral, yes and amen. Kung pinangawa ka mong makakalaya ka sa kahirapan, ang sabi lang ni Lord, yes and amen. I will bless you. I will strengthen you. I will pour out my spirit in you. I will be with you and I will come again. Sabi lang ni Lord, yes and amen. Grabe. Di ba? Hindi ka tulad ng tao. Sabihin pa sa'yo, pinangakuhan ka na nga, gusto mo, tuparin pa. Hindi ba pwedeng pangako na lang yon? 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Yun yung resounding, di ba? Parang talaga pinagmamalaki. And through Christ, our amen, which means yes, ascend to God for His glory. Pero alam niyo po, ang ganda revelation binigay sa akin nila dito. Sabi doon, yung amen daw natin, sabi doon, ascends to God for His glory, umaakyat, papunta ng langit yung amen mo. Kaya wag kang basta-basta amen, nag may pinariring kang amen, amen. Tamaan sana yon. Hindi yung pupunta ng langit, kapatid. Baka sa baba. Kaya be careful kung saan ka nagsasabi ng amen. Uy, kagatin mo na to, konting pandaraya, magtatights ka naman eh. Amen! Ako po! Wag! Always check your integrity bago ka umamen. Di ba, ganyan pa naman tayo, yung sa sobrang excited, napapa-amen ka, tapos di mo ginagawa. Sabihin sa inyo, bakit kita pagpapalain? Ako pa naman, Diyos na naman nagko-covenant. Hindi mo ginawa yung covenant mo, tapos umaasa ka ng pagpapala. You're only fooling yourself. Sabi ni James, James chapter 1, verse 12 yata, kung di ako nagkakamali. Di ba? Kaya, be careful. Sabi mo sa katabi mo, be careful. Huwag ka basta-basta nag-i-amen kung hindi mo kayang panindigan. Ulitin ko, sabi ni Jesus Christ, let your yes be yes, let your no be no. More than this, yung lumabis ka sa yes mo, ay from the evil one. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman evil yan, di ba? Hindi naman mukha ring evil yan. Kaya, be careful how to say yes and how to say amen. To receive God's promises, we must patiently wait. Yon. Kailangan natin maghintay, kapatid. In Hebrews chapter 6 verse 15, and so after waiting patiently, can everybody say patiently? Abraham received what was promised. Yung pinangahawakan mong pangako ni Lord, kapatid, wait patiently. Huwag ka magmadali. Kasi pag minadali mo ang bagay-bagay, baka mahilaw yan, maasim. Hindi mo gugustuhin. Yung asawa mong hindi pa mabago-bago, paulit-ulit, lagi mo na lang ini-struggle sa panalangin. Lord, baguhin mo asawa ko. Sabi ng Bible, wait patiently. Darating din yung pangako sa ni Lord na isang araw, dalawa na kayong maglilingkod. Just wait patiently. Joseph waited for 13 years. Alam niyo po ba si Joseph, bago siya pinagpala sa Ehipto, pinaghintay muna siya na 13 years at ang samot-saring setback ang kanyang hinarap. Abraham waited 25 years para sa baby nila ni Sarah. Moses waited 40 years para siya gamitin ni Lord na iligtas mula sa pagkaalipin ng mga Israelita mula sa Ehipto. Even Jesus Christ waited 30 years bago po nagsimula ang kanyang ministry. So kung pinaghihintay ka ni Lord, if God is making you to wait, you're in good company. Sabi mo sa katabi mo, you're in good company. Dahil ang pangako ni Lord, matagal man, darating yan, sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Parang hindi kayo naniniwala. Bahala kayo. Basta ako naniniwala ako sa pangako ni Lord. Amen? Just wait patiently. Kasi tingnan nyo, even Jesus Christ, 30 years. Ikaw ilang taong ka pala naghihintay sa baby? Lugmong-lugmong ka na. Ilang taong ka pala naghihintay sa boyfriend, sa girlfriend, sa mapapangasawa mo, mga nanonood online. Baka naghihintay ka na mapapangasawa mo, kapit lang. Lagi ko sinasabi to, pinanganak na kanina yung mapapangasawa mo, hintay mo na lang lumaki. At sa pangatlo po, how can we receive the promise of God? Living in obedience to God's will. Ito malupit. Because sometimes, hirap na hirap tayong sumunod kay Lord. Lalo pag, ako Lord, hindi ko kaya, hiwalayan ko to. Mahal na mahal ko to, Lord. Siya tawag dito, siya ang una kong halik. Pero mali. Sabi ni Lord, tigilan mo na. Pero Lord, hindi ko kaya. Hindi, kaya mo yan. Living in obedience to God's will. Sabi ng Bible, in Hebrews chapter 10, verse 36,
Patient endurance is what you need now. Alam niyo po ba, kailangan natin ng pasensyoso at pagiging matiga ang kailangan natin ngayon so that you will continue to do God's will, then you will receive all that He has promised. Kaya siguro hanggang ngayon, maybe parang magandang self-examination sa atin. No Lord, kaya siguro hindi ka pa nararating yung promise mo, na nararanasan yung promise mo sa akin. Baka hindi ako lumalakad sa will mo. Kasi ang ganda na sabi, kung meron ka daw patient and endurance, which is yun ang kailangan natin ngayon, makakagawa ka ng God's will. At pag ginagawa mo daw yung God's will, then you will receive all that He has promised. Karamihan pa naman ng pangako ni Lord, laging may premise. Napansin niyo po ba? Laging gusto mo pagpalain ka ni Lord, magbigay ka ng tithes and offering mo. Gusto mong maayos sa sitwasyon, laging meron kang kailangan gawin. Napansin niyo po ba, karamihan ng pangako ni Lord, there's always a premise? Kaya naman ganun din po, pilitin nating mamuhay sa ang tawag doon, sa will ni Lord. Even Jesus Christ, sabi niya, not my will, Lord, but your will. Question, nasa will ka ba ni Lord o will mo na lang? Ang daling sabihin, hindi, Pastor, will to ni Lord. Pero pag sinaliksik ang puso natin, baka magulat tayo, sabihin ni Lord, anak, ikaw na lang ang nasusunod eh. Totoo lang, sinusunod mo lang ako pagka komportable ka eh. Pero kapag may mahirap sa'yo, magsasacrifice ka, totoo lang, di mo naman ako sinusunod. Alam ko po mahirap, but by the power of His grace, with His empowering grace, makakayanan po nating mamuhay sa will ni Lord. Amen? Kapag pinapag-give up na sa'yo ni Lord, pagiging masyadong, tawag doon, Kia, alam niyo po yung Kia, you know it all. Yung pagiging lodi natin, na parang alam mo na lahat, kapatid, give up mo lang, huwag kang mag-alala, you are living in God's will. Amen? If the sea could not stop Moses, grabe. If a wall could not stop Joshua, if a giant could not stop David, if death could not stop Jesus, then nothing can stop you from doing God's will. Palakpakan naman. Ano bang pumipigil para lumakad ka sa kabanalan? Ano bang pumipigil sa iyo para talagang gawin mo si Lord ang sentro ng relationship ninyo? Ano pumipigil? Kapatid, kung ano man niya, kaya mo yan kasi wala daw makakapigil sa iyo sa paggawa ng will ni Lord sa buhay mo. Yang kahinaan ba? Yan bang pagiging Negatrons? Kapatid, kaya mo mapagtagumpayan yan because nothing can stop you from doing what God's will. And last but not the least, if you want to receive the promise of God, we receive the promises of God by faith. Kamusta ng faith natin? Because the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the confidence of things hoped for. In what we hope for and the assurance for what we do not see. And literal pa naman, lagi natin sinasabi, tayo pong tao, gusto natin lagi, to see is to believe. Pero kay Lord, to believe is to see. Pansinin niyo po, what if meron po tayong lahat cheque? At dun sa cheque na yon, nakalagay may 1 million pesos ka. Gusto niyo ba yon? Pero post-dated check, hindi mo siya ma-encash agad. Pero bibigyan ka ni Lord, ito 1 million, nakalagay dyan, Mark Benin. I-encash mo sa BDO, sa asawa mo. Hindi, sa bangko, syempre. So, pag in-encash mo, kaya lang nakalagay post-dated check, makukuha mo pa siya by year 2025. Anong gagawin mo? Malulungkot ka pa rin? May 1 milyon ka? Himuha nyo? Parang hindi kayo niniwala. Ano ba naman kayo? Ayaw niyong baguhin yung mindset niyong mahirap. Kailangan hindi maniwala ka sa pangako ni Lord. Di ba anong gagawin mo pag may nakita ka 1 milyon? Naku, mawi-withdraw ko daw 22. Baka ngayon pa lang nagsiselebrate ka na, patago ni pamilya. Uy, mangungutang ka na nga eh. Di ba? Babayaran kita sa 2025, meron akong chike. Kapatid, ganun din ang ibig sabihin nun. May konfiansa ka na yung pangako sa ni Lord, hindi mo man nakikita ngayon, pero alam mo gagawin sa ni Lord. Kaya huwag ka lagi parang yung parang, tawag niya, pabebe. Hindi, manampalataya ka lang sa plano sa ni Lord. Amen? I don't know, hindi ko alam kung anong pinanampalatayaan mo, anong pangakong pinangawakan mo kay Lord, but I want to encourage you, ano tawag doon? Yung increase mo pa yung faith mo. Kung akala mo wala ka ng pag-asa, kapatid, just increase your faith. Kung akala mo hanggang dyan na lang yung sitwasyon mo ngayon, just increase your faith. Manampalataya ka, hindi mo man nakikita, pero may kumpiyansa ka na dahil ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Amen? Hebrews 11 verse 6, and without faith, kung walang pananampalataya, napaka-imposible daw i-please si Lord.
Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So kapatid, kung nag-expect ka kay Lord, tas wala kang faith, hindi ka naniniwala sa pangako niya, I doubt na makareceive ka talaga ng pangako ni Lord. Kasi sabi roon, nire-reward ni Lord ang mga taong nung hinahanap siya at naniniwalang nag-i-exist siya at nire-reward niya yung mga taong umahanap sa Kanya. So let us continue to seek God. Huwag mo hanapin yung ministry, huwag mo hanapin yung sarili mo. Di ba, minsan, Pastor, punta muna akong probinsya, hanapin ko lang yung sarili ko. Hindi, hanapin mo si Lord, i-reward ka niya. Minsan, parang geologs minsan nung gano'n, Pastor, hindi ko na rin talaga gagawin ko, hindi ko alam kahinaan ko. Kapatid, manampalataya ka lang kay Lord. Ulitin ko, baka sabihin niya, Pastor, ang daling sabihin sa inyo, kasi hindi po, kahit man ako dumadanas din, pero naniniwala lang ako lagi sa pangako ni Lord. Lagi ko pa rin pinananampalatayanan ang kanyang mga pangako. Kasi inasabi, pagka inahanap mo si Lord, nire-reward ka niya. Gusto niya ng reward? Hanapin natin si Lord. Amen? Huwag mo hanapin si Pastor. Kasi dati, alam niyo po, dati lang, isa sa patotoo ng JTG Manila Church. No? At alam ko, marami mag-agree dito pag mga kasama ko matatagal na rin. Pag wala si Pastor, ang daming wala. Di ba? Pero salamat na lang po kay Lord, talagang pinagpala ang JTG Manila Church for the past 12 years. Kasi ngayon, nandito si Pastor o wala, lahat po tayo nagpapatuloy dahil alam natin sa church na ito, walang ibang bida kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? And as I end, I want to leave this blessing to you. In Numbers chapter 6, verse 24 to 26, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Let's stand in our feet because God is faithful in Jesus' name. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Let's worship the Lord. Alam niyo po, every time na inaalala ko ang katapatan ni Lord sa buhay ko po, I can't help but cry and worship the Lord because I know God is faithful. I am not faithful. Marami po akong kakulangan sa buhay ko. Nagkukulang din po ako sa Diyos. But salamat na lamang po sa kabila ng pagiging unfaithful ko kay Lord, ang Diyos po natin nananatiling tapat. So I don't know about you. I don't know your situation. I don't know kung unfaithful ka ba ngayon kay Lord, unfaithful ka man sa asawa mo, unfaithful ka man sa ministry mo, unfaithful ka man sa church. But let me remind you, God is always faithful. Palakpakan natin ang Panginoon. So let's worship the Lord. Pwede po bang awitan natin ang ating Panginoon? And as we worship the Lord, I just want you to think the goodness of God in your life. Alalahanin mo yung mga panahon, lugmong-lugmo ka, pero tinulungan ka ni Lord. Yung mga panahon, hirap na hirap ka sa buhay, wala kang makain, pero pinakain ka ni Lord. Yung panahon, hirang-hina ka, may sakit karamdaman ka, pero pinagaling ka ni Lord. Yung panahon na iniwanan ka na ng tao, pero ang Diyos kailanman hindi ka iniwanan. That's just how faithful our God is. Pwede po ba palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Hallelujah. God is faithful. God is faithful. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay, pwede ba, just think the goodness of God. Just think the faithfulness of God in your life. Kasi pag naalala po natin lagi kung gaano kabuti si Lord, hindi po mahirap sa atin na mag-worship. Hindi mahirap sa iyo magtaas ng kamay, umiyak, kasi nakikita mo, binago ka ni Lord eh. Sino ba tayo dati? Ano bang kaya natin pagmalaki dati? Wala naman tayo may pagmamalaki. Actually, the reality is, hanggang ngayon, wala tayo may pagmamalaki kay Lord. Pero salamat na lamang po sa biyaya, sa katapatan, sa graciousness ni Lord, kaya po tayo hanggang ngayon nakakapagpatuloy. He is worthy of our praise. He is worthy of our worship. You know what, sometimes, habang may hinihintay ka pangako ni Lord, the important thing is, kung ano yung ginagawa mo habang naghihintay ka. So, kaysa mag-complain ka na mag-complain kay Lord, bakit hindi natin simulang purihin si Lord habang hinihintay mo yung promise ni Lord? Worship while you wait. Sambahin natin si Lord habang hinihintay natin tuparin ni Lord ang kanyang mga pangako sa atin. Because you know what? Bago ka tayo umawit, ang gandang revelation na receive ko, just right now, pinaalala sa akin, Lord, karamihan ng pangako ni Lord, lalo in the Old Testament, nangyari, alam niyo po, nasa ng tao, in the spirit of worship.
bumagsak ang wall of Jericho, nasaan ang tao noon? Umiikot, nagpupuri, sumisigaw na papuri kay Lord. And that's the time nangyari, promise. Wow! I don't know, maybe, sabi ko po lagi, baka isang worship na lang darating na ipangako sa ni Lord. Paano ka mag-worship ngayon? Maybe, just one praise na lang ang hinihintay ni Lord para ibigay yung promise sa iyo. How would you praise? How would you worship? Paano ka magpupuri at magsasamba kay Lord kung alam mo sa iyong huling pagpupuri at pagsamba, nandiyan ang pangako sa ni Lord. Wow! Hallelujah! I feel the anointing of God in this place. I feel His presence. Yes! You hold it all together, God of my presence, He is our God. God of my future. Amen. You write my story. You hold it all together, Come on, declare it. God of my presence, You are my God. God of my future. You are the God of my future. You write my story. Hey. You hold it all together, God of my present, God of my future. You write my story. You hold it all together. Listen up, listen up. May naalala naman po akong kwento ng Bible. Nung panahon na si Paul at si Silas nakakulong, they are in bondage. Alam niyo po kailan sila lumaya? Alam niyo po kailan nawasak yung pintuan at sila'y nakalabas ng kulungan? In the moment of worship. Wow! Maybe hanggang ngayon, tanikala ka pa rin ng kahalayan. Maybe hanggang ngayon, bondage ka pa rin ng pagiging makalaman. But I'm telling you, just worship the Lord and the bondage and you will be set free. I don't know. Maybe hanggang ngayon, tanikala ka pa rin sa kulungan na alam mo, lagi tinitignan mo yung sarili mo, mahina ka, wala ka magagawa, pangit ka. Lagi ka nag-iisip ng negatibo sa isip mo. But I'm declaring as you worship the Lord, today is the day of your freedom. Today is the day of your freedom. Today is the day na makakalaya ka na dyan, kapatid. God is setting up. Hallelujah. You are just one worship away. You are just one praise away. God of my present, Just declare it. God of my Just have faith in God. future. You write my story. You hold it all together. Yes. God of my present, You are my God of God. my future. Yes, Lord. You write my story. Come on. You hold it all together. God of my present, Yes, He is. God of my future. So we do not worry. You write my story. You hold it all together. God of my breath. Yes. Come on, worship the Lord. Yes, Lord. Lord. Just worship the Lord. You write my story. You hold it all together. He's the God of our present. Let me encourage you once again. Hindi man maganda ang sitwasyon mo ngayong present mo. But God is still faithful. At anong kinakatakot mo sa future mo? God is faithful. And He Wow. makes His face Yes. shines upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards Hallelujah. you and give you peace. Come on, together sing. The Lord Bless you May the Lord bless you. and keep May the Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Come on, church. Lord, turn His face towards you and give you peace. Let's join our faith and say Amen. Amen.
Pwede po ba kahit sa maikling oras lamang po, let's just go around. Let's pray for one another. You know, mahalaga po mapanalangin natin ang bawat isa. And as one family, as I challenge you, pumunta po tayo doon sa taong hindi pa natin nakakasama sa prayer. Pumunta po tayo doon sa taong baka kinakailangan lang isang tapik mo, kapatid, siya'y pinalalakas na ni Lord. Sige po, let's go around. Let's pray for one another. Amen, amen. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness to us. God is faithful. He is faithful. God is faithful. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe. Thank you po, Lord, sa presensya mo po. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Manalangin po tayo pang wakas. Taas natin ating kamay. Sabihin natin, Panginoon, salamat po. Panginoon, pinupuri kita. Pinasasalamatan kita sa iyong katapatan. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, sa kabila po ng pagiging unfaithful namin. We can't help, Lord, but to praise you, to worship you. Dahil sa kabila po ng aming mga pagkukulang na nanatili kang tapat. So Lord, we receive your promise today that you will bless us, you will keep us, you will make your face shine on us, you will give us peace. You will make your face towards us, Lord. We receive it right now. And we agree for all your promises are yes and amen. Thank you, Lord. Panginoon, sino ba kami para kahabagan mo? Sino po ba kami para gamitin mo? Sino po ba kami para mahalin mo? Wala naman po kami. Pero salamat po, you still chose us. Pinili mo pa rin kami. Lord, tulungan mo po kami na patuloy na manampalataya sa pangako mo. Tulungan mo po kami na patuloy sumunod sa will mo sa aming buhay. Kung may pagkakataon man po na na-disobey ka namin, Lord, patawad po. Lord, help us to just simply wait patiently. Kung may pagkakataon man po na lagi kami nagmamadali, na masyado kaming na-excite sa mga gusto mong gawin. But Lord, give us patient endurance. Because the Bible says, ito po yung kailangan namin ngayon upang sa gayon makapagpatuloy kaming lumakad sa will mo. And by that, Lord, we will receive what you have promised. And help us to continue to hold on unswervingly to the hope that we possess. Dahil ikaw po na nangako sa amin ay tapat na Diyos.
Lord, we are excited na isang araw po, lahat po kami na iyong mga anak, sasabihan mo din kami na, well done, my good and faithful servant. So Lord, make us faithful. Make me faithful, Lord. Increase our faith in you. Dahil ang dami mo pong pangako sa amin. Sa panahon na kami nag-iisa, paalala mo, kasama ka namin. Sa panahon na kami nanghihina, paalala mo sa amin, Lord, ikaw ang aming kalakasan. Sa panahon na piling namin, upos na kami, wala ang iyong pagsama, paalala mo lagi sa amin, Panginoon, that you will always pour out your Spirit on us. Lord, we thank you. Salamat po. Patawarin mo kami, lagi kami nagko-complain. But Lord, help us to always praise and worship you as we wait, because you are a faithful God. And we will always declare that our God is faithful. Our God is faithful. Our God is faithful. Thank you, Lord, in your faithfulness. And we give you back all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, amen, amen.